Video ni MG na ito. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa-sabi na naman niya pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest manloloko sa balat ng social media, the biggest, pati nanay, pinagmumura, the biggest royal blood, the royal clown, the clown himself, FLM, Francis Leo Marcos, palakpakan sa utak ang putang inang yan. Hinahanap mo ba ito sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa last video natin kay Francis Leo Marcos, tinalakay natin kung saan ito nagsimula. Pagpasok nito sa politika at iba't ibang mga kontrobersya na dumaan sa storya niya. Tulad ng isang palabas lamang ang Mayaman Challenge. At meron itong Palabas lang talaga. Palabas lang talaga yung Mayaman Challenge na yun. Bakit? Mayaman Challenge kasi, pinapalabas ni Kulaong, mayaman siya. Pinapalabas ni Kulaong na siya'y Marcos. Kaya niya ginawa yung Mayaman Challenge para, kunwari, mayaman siya na tumutulong at gayahin siya ng mga mayayaman na tumulong din sa ating mga kababayan noong panahon ng pandemya. So lahat ngayon, palabas. Bakit? Unang-una, hindi naman mayaman si Kulaong. Bakit ka magmamayaman challenge kung hindi ka naman mayaman? Di ba dapat pagpapanggap challenge? Kasi nagpapanggap siya Marcos. Kaya totoo ito. Actually, ito, matagal ko na ito napanood eh. Ngayon ko lang ulit to mapapanood at re-reactionan natin. Kasi hindi natin to naman na-topic o hindi naman natin to na-reactionan noong mga nakaraang panahon, di ba? Aanoin natin to, itatopic natin ngayon at re-reactionan natin. Kasi maganda to, matotrowback natin kung ano yung mga naging video ni MG patungkol kay Kulaong nung mga nakaraang panahon. malaking sindikato daw kuno sa likod niya. Ayun. Yung malaking sindikato na yan, napatunayan namin na wala po talagang malaking sindikato sa likod ni Kulaong. Bagkus, sarili niya, siya mismo ang sindikato. Boss Mac, may problema ba GC? Bakit na ako makapag-add or invite? Yes, oo. Yan ang problema kay ngayon, kay Meta. Yan po ang problema. Marami pong nakakaranas niyan ngayon. Meron nga akong 'di ba? Meron nga akong sinabi sa inyo yung nangyari. Nag-upload lang ako video namin ng pamilya ko, na-restrict ako kasi damay pati FB page ko. Sa mga sources and sa mga netizens. Ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang mga isyung lumalabas kay Francis Leo Marcos. Ayon po sa isang video call conference ni Francis Leo Marcos. So katulad nga ho ng sinabi ko, Mangusin o Marcos. No? Walang bearing ho sa akin yun. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na ho. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na ho. Ayun. Yung nagsilang daw kay Kulaong, royal blood. Okay. Okay. Oo. Mukha namang royal blood, 'di ba? Tama naman. Royal blood nga. Tignan nga natin dito. Oo. Putya. Talaga. Oo. Royal blood nga. Tama naman si Kulaong. Royal blood. Alam niyo royal, yung Coke Sprite Royal, yun, royal blood. Royal True Orange. Hindi kaya ito yung tipong uminom lang ng royal tapos naisip niya, Royal na ako ha. Royal family blood na ako. sinaad nitong ang dugong dumadaloy sa kanyang katawan. Nanay ko ho ay anak ni Don Jose Antonio. Don Jose Mar Antonio. At, okay, ni Doña Carmelita Ariño Baking.
Ipinagmalaki ito ni FLM at hinihikayat ang mga taong i-search ng mga netizens ang mga taong nabanggit niya. Oh, i-search nyo. Ang tatay ng nanay ko ay si Don Jose Antonio ng Bulacan, Bulacan. At ang kanyang nanay ay si Doña Carmelita Carreño Baking. Ayon sa Google, ito lang ang lumalabas sa kanyang nabanggit. Si Doña Carmelita ay hindi lumalabas sa Google. Ang galing mo, FLM. Ang galing niya, mga kaombre ko, kasi humanap siya ng pangalan na alam niya na hindi lalabas sa Google. So ito daw yung Don Jose Mar Antonio. Likely refers to Jose Antonio, the founder and chairman of the Filipino real estate developer Century Properties. He is a prominent figure in the Philippine business landscape and known for developing luxury properties and large-scale communities according to Forbes. Kaso lang parang hindi niya to pwedeng maging tatay, mga kahombre ko, kasi parang mas matanda pa si FLM dito, no? So, ewan ko na. Sinabi nitong ang totoong pangalan ng nanay niya ay Remedios Baking Antonio. Ang pangalan po ni nanay, according sa Certifico de Nacimiento, Spanish birth certificate yun. Pwede ko ipakita sa inyo. Okay. Okay. Ang pangalan ho niya ay Remedios Baking Antonio. Alright. At ito po, mga kahombre ko, ang mga comments ng mga baliw na mga tao. Siyempre, alam niyo naman. Kung royal blood ka, anong lahi ang ilong mo? May dimple eh. Anong royal blood na tae na mo ka? Wala kang dugo, tinta ng pusit ang dumadali sa'yo. Confirm. Baliw talaga. Baliw talaga mga tao, mga kahombre ko. Oh my God. Merong isang phone call ni FLM at ang kanyang ina na natap na kumakalat ngayon ang buong recording na ito sa social media. Nangyari ang pag-uusap na ito sa panahong nakakulong si FLM. Oo. Pwede? Patahimikin nyo na lang yung anak nyo. Wala naman siyang sinasabi sa'yo, ha. Wala siyang ginagawa laban sa'yo. Basta sa kanya Ako- kung binibunton yung galit mo, wala siyang ginagawa laban sa'yo. Ako magsasabi. Hindi ako- Oh, tangina naman eh. Pagagalitin nyo na naman ako eh. Minsan lang akong galit sa buhay. Putang ina, nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Ako. Kasalanan nyo! Nagugat ito sa kapatid niya na kung saan ay nagawa siyang ilaglag nito ukol sa mga gold bars na hawak ni FLM at todo protekta ang kanyang nanay dito. Sinabing patigilin lang yung anak mo pagtatanggol Wala mo pa. naman siyang ginagawa. Marami ako na... Wala siyang ginagawa. Alam mo, maraming Oh. tumitira sa kanya para hindi Hindi ka titigil. Hindi ka titigil magsalita. Hindi ka titigil magsalita. Hindi mo pakikinggan. Ito lang ang sasabihin ko, anak. Putang na, magsasalita na kayo. Ako nga nagsasalita eh. Hindi kayo tumigil at pakinggan nyo yung sasabihin ko. Oh. Marami nga nakikita nga araw-araw nga nakalive yung anak nyo. Putang ina, sinisira yung advocacy ako. Putang ina, panayang hingi kung kani-kanino eh. Hindi Tangina, araw, nakisika ko. Napapanood ko. Naririnig ko. O, dinatayo yung cellphone mo. Ginagamit niya yung pangalan ko. Ginagamit niya. Ikaw ang nagsabi sa kanya na gawin mo yung... Anong tinapay yung naman? ako na... Wala akong truta. Sinungaling pala to talaga si Kulaong. Kasi, yung sinasabi niya na anak si Doña Remy ng mga royal blood, hindi totoo. Bakit? Kasi anak pala ng tinapay. Si Nanang Remy. Pakinggan natin, ha? Dinatayo yung cellphone mo. Ginagamit niya yung pangalan ko. Ginagamit niya. Ikaw ang nagsabi sa kanya na gawin mo yung... Anong tinapay yung naman? ako na... Di ba? Anak ka ng tinapay naman. Di ba? Anak daw ng tinapay si Aling Remy. Wala akong truta. Inang ayuda. Tumulong nga siya doon sa bambang eh. Oh, tinana. Putang ina naman eh. Ang kulit talaga eh. Ipagpipilitan nyo kasi. So, sasabihin ko sa kanya, tumigil na siya sa paggawa ng mayan. Ayon kay FLM, sinisiraan siya nito at buhay niya ang nakataya sa mga gold bars na iyon. Alam niyo ba na buhay ko na nakasalalay dyan? Putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nanaman niya, ano mangyayari sa palagay niyo?
kayang Si depensahan? Mary Ann na ang may sabi niyan. Si Mary Ann, walang ibang tao akong kausap kundi si Mary Ann. Sumasakit na ulo ko sa inyo. Eh, paano kung sabihin ko sa inyo? Kaya lang ako tumawag, pakinggan mo. Tapos na sana yung issue mo na Norman Mangusing, kung pinadalan mo na ng pera ng 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusing na sumira sa iyo at gusto niyang umuwi. Yun ang paasikaso mo. Ina Wala naman na talaga. Alak, matuto ka namang Yan yung istorya na pinaglalaban ni Kuya Nasukir kay Kuya Alpha. Sasagutin ko ulit. Magka-video call kami noon ni Kuya Alpha. Magka-video call kami, tinawagan ako ni Kuya Alpha. Sabi, Mac, kasama ko ngayon etong si Norman Mangusin. Ngayon, hindi pa siya pwedeng pumunta ng embassy. Ako na lang muna ang pupunta ng embassy. So, pinakita sa akin ni Kuya Alpha, kasama niya yung Norman Mangusin, which is, yun yung nagsabi na siya daw yung may kasong human trafficking. Nung time na yun, Di ngayon, sabi ni Kuya Alpha, hindi siya pwedeng pumunta agad-agad ng embassy. So, magpapa-schedule ako. Ako muna ang pupunta ng embassy. So, sabi ni Kuya Alpha, wag mo ibaba, sandali lang to. Pupunta akong embassy para makita mo kung ano ba yung mga gagawin, kung ano yung proseso, para yung kumbaga para malaman ko lang. Di ngayon, sabi ni Kuya Alpha, iwanan niya muna dito doon sa may parang gilid lang, para merong mga restaurant na maliit. Iniwanan niya doon yung Norman Mangusin daw na yon. Iniwanan niya doon. Ngayon siya na naglakad. Yung sinasabing Norman Mangusin, nag-aano pa sa akin yun. Kumaway pa sa akin, kinausap ko pa, tapos alam ko parang na-interview ko na yata siya nung time na yon. Sabi ni Kuya Alpha, iwanan ko muna siya dito, Mac, kasi hindi naman kami pwedeng pumunta kagad doon. Kakausapin ko muna yung taga-embassy. So, pumunta si Kuya Alpha, papuntang embassy. Mga ilang minuto rin siya naglakad. Tapos maya-maya, sabi niya, dito na ako, Mac, ito na yung embassy. Pinakita niya sa akin. Basta, sa salitang Italian, nakalagay sa may labas. Nakalagay yung Philippine Embassy, ganyan. Di ngayon, yung gate nakasara. Pero meron ng mga tao sa labas na naghihintay. Di ngayon, si Kuya Alpha, dahil nga si Kuya Alpha magaling mag-Italiano, inano niya, kumatok siya. Di pinagbuksan naman po siya nung parang gwardiya doon sa loob. Usap sila ng sa Italia. Di ngayon, sabi ni Kuya Alpha, Mac, eto, anak ko, may problema. Hindi pala pwedeng pumasok ng basta-basta ngayon sa embassy. Kailangan pala merong tayong schedule kasi pandemya. Dati kasi pag pumupunta ako dito, dire-diretso lang. Meron ka lang pipirmahan, logbook, automatic makakapasok ka na. E di ngayon, sabi ni Kuya Alpha, etong panamang yung kasi nung time na yon yung Norman Mangusin parang sa probinsya ng Italia nagtatrabaho. Ngayon, parang wala yung papel, yung parang ganun, parang siya, yung illegal alien pa nung time na yon. Hindi ko matandaan kung nakapagpapapel na ba siya noon o hindi pa. Basta parang ganun na yung kanyang pinagtatrabahuhan malayo, lumuwas lang siya doon sa lugar ni Kuya Alpha para lang magkita silang dalawa. Binigyan ni Kuya Alpha yun ng pamasahe, binigyan ng pera para makarating doon kay Kuya Alpha. At pupunta nga sila doon sa na yon, sa embassy. Ngayon, parang pinakiusapan ni Kuya Alpha yung gwardiya doon na Italiano. Parang pinakiusapan niya na kung pwede ba siyang may makausap na taga doon sa loob. Sakto naman, merong isang babae, parang papasok, pupunta, tauhan ng embassy. Tapos, inano ni Kuya Alpha, ma'am, dito po kayo nagtatrabaho. Yung cellphone, parang nakalagay lang sa may dibdib ni Kuya Alpha, parang nakaganon. Parang nakaganyan, pero naka-video call kami. Naririnig ko kung ano yung pinag-uusapan niya. Parang nakaganyan siya. Di ngayon,
Sabi nung babae, diyan ako nagtatrabaho. Bakit po? Kasi ma'am meron sana akong ilalapit na tao sa inyo. Importante lang po kasi meron pong issue yung tao doon sa Pilipinas. Kailangan niya lang po niya mag-testify, kailangan niya lang po na may makausap na taga-embassy para maidulog yung kanyang kaso at mapauwi siya sa Pilipinas. Kasi merong ibang tao na pagbintangan, siya yung gumawa ng krimen, kapangalan niya, pero ibang tao ang napagbintangan. Ayun, yun yung narinig ko noon. Sabi nung babae, sir, kasi hindi po tayo pwedeng ngayon na basta-basta lang magpapasok. Kailangan nyo pong magpa-schedule. Yun din, kung ano yung sinabi ng gwardiya, yun din yung sinabi nung babae. Kailangan nyo pong magpa-schedule, kailangan ng may vaccine card, parang ganon. Dahil nga pandemya. So ngayon, parang nawala ng pag-asa si Kuya Alpha. Naglakad siya ulit pabalik. Sabi, alamak, hindi talaga ako makakapasok. Hindi daw talaga pwede. Di ganyan-ganyan. Tapos kwentuhan kami habang naglalakad siya pabalik doon kay Norman Mangusin. Ngayon, nung sinabi ni Kuya Alpha kay Norman Mangusin na nandoon sa Italia, sinabi ni Kuya Alpha, kailangan pang magpa-schedule. Di ngayon, nung tignan nila, akala ni Kuya Alpha, kunwari magpa-schedule ka ngayon, bukas ka pupunta. Hindi. Magpa-schedule ka ngayon, next month ka pa makakapunta. Yung schedule, yung slot, next month pa. Kaya, nung nag-uusap kaming ganyan, sabi nung taga probinsya ng Italia, sabi ni Kuya Alpha, pwede ka ba dito ka muna sa akin habang naghihintay tayo ng schedule? Ako na bahala sa pagkain mo, ako na bahala sa tutulugan mo. Sabi nung nagpapanggap nga na, sabi nung Norman Mangusin na nandun, hindi ka pwede kasi may trabaho ko. Kumbaga parang isiningit niya lang yung araw na yon na siya nandoon sa lugar na yon. Di ngayon, parang hindi mapakiusapan ni Kuya Alpha, binigyan niya ng pamasahe pa uwi yung Norman Mangusin. Tapos umuwi na, umalis na. Tapos nag-uusap pa rin kami ni Kuya Alpha. Sabi nga ni Kuya Alpha, mahihirapan yata siya na maiharap doon sa embassy yung Norman Mangusin na yon. Ngayon, nung na-interview ko yan, sinabi nung Norman Mangusin na yon na nung siya ay nasa Pilipinas, meron daw siyang nagawang krimen. Kaya siya pumunta ng Italia, nagtatago siya. Yun ang sabi niya sa akin. Ngayon, nung tumagal na, naging mainit na issue yan noong panahon ni Kulaong. Na syempre, naging issue din yan naging topic din yan ng mga UTW, yung mga anti-Kulaong noon. Kino-question yung legitimacy nitong si Norman Mangusin na nasa Italia. Kasi kung totoo daw na Norman Mangusin yun, bakit daw si Kulaong ay nakakulong doon sa sa BJM sa NBI pa yon, nakakulong sa NBI. Gayong eto nga si Kulaong nagmatch yung fingerprint nung Norman Mangusin na may kasong human trafficking, nagmatch. Kasi nga Francis Leo Marcos siya, 'di ba? Nung time na 'yon, pinaninindigan niya siya si Francis Leo Marcos. Nagmatch daw yung Francis Leo Marcos na fingerprint sa fingerprint ni Norman Mangusin. Kaya yung Norman Mangusin ng Italia, doon namin nalaman na lang nung after ng umalis kami ng 14 vloggers, doon namin napag-alaman na itong si Norman Mangusin ng Italia, ginamit lang yung pangalang Norman Mangusin para makapag-abroad. Yung Norman Mangusin na yon, nung nakapag-abroad sa Italia, kaya Norman Mangusin,
Parang, alam niyo yung kambal, passport, parang ganun. Kasi di ba dati ang mga passport, sinusulatan lang. Hindi siya automated, hindi siya computerized. Kung ano yung pangalan mo, isusulat lang. So yung kanyang passport, parang talahib, nakarating siya ng ibang bansa, hindi siya talaga yung flight na Pilipinas to Italy, hindi. Nagdaan pa siya sa iba't ibang lugar. Doon namin napag-alaman na ganun. Kaya nga, sabi namin, parang nagpapanggap lang din na Norman Mangusin yung lalaki na yun. Kasi nga nung katawagan ko si Kuya Alpha, talagang pinakita. O Mac, kasama ko na ngayon, lumuwas na tong si Norman Mangusin dito, pero iiwanan ko muna siya dito kasi hindi kami pwedeng pumunta ng embassy agad-agad. Na na kami pupunta kagad na embassy, nasasabihin namin ganun ang kailangan namin, magte-testify siya sa abogado, mga ganyan. Hindi ka pwedeng ganun kasi eto kumbaga yung kaso nga kasi. Dun na nagkaroon ng dun na nagkaroon ng kumbaga pag napagtanto namin ng 14 vloggers, napag-isip-isip ko, yung Norman Mangusin na yon, ginamit lang yung pangalan ni Norman Mangusin para makapag-abroad. Pero meron siyang kaso talaga. Human trafficking. Human trafficking din. Same lang din sila ng kaso ni Kulaong na human trafficking. Kaya lang, ibang pangalan ang gamit nung Norman Mangusin sa Italia. Nagpalit lang siya ng pangalan na Norman Mangusin para hindi siya mahuli doon sa Italia. Ayan. Actually, nung time naman na yun, napaliwanag naman na namin yan, na topic na namin yan eh. Kumbaga, parang binabalikan lang natin. Nagkaroon niya ng alam ko nandiyan pa yan eh. Teka, check natin. Alam ko nandiyan pa yan, naka-upload pa yan eh. Oh, eto. Oh, eto nga, nandito pa, oh. Oh, eto. Ayan, oh, eto. Glenmar Eugenio, aka Norman Mangusin, at hindi sa kinauukulan. Ayan. Kailan to? October 10, 2020 ko in-upload. Napakatagal na nito. At tagal na, October 10, 2020 pa, oh. Oh, ayan. Tignan nga natin kung ano. Sa lahat ng viewers ni Macmac Pablo, kumusta na kayong lahat dyan? At pray lang, kaya natin ang laban. Sa lahat ng mga viewers, make a shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Saan sulok man kayo ng mundo. Long live. Si Ate Remington Steele, sasagutin ko lang po. Question lang po kasi I'm from USA. Pag po kasi may witness na ganyan, sa FBI sumusuko, hindi sa media, just asking. Bakit hindi siya sa NBI tumawag, not sa media, just asking? Ate, okay, ako na sasagot, Macmac. Ako na sasagot. Sasagutin kita. Okay, tama yung sinabi mo sa FBI. Kita nyo sino nandito? Sina Sukir saka si Kuya Alpha. Tropang-tropa yan, dalawa yan noon. Kung sa atin, sa NBI. Okay. From the day one, hinuli si Francis, siguro mga after 3, mga ilang oras din. Sabihin natin 1 day. Nagpadala siya ng mensahe sa NBI. Cybercrime Division. Dated with the hour. Mayroon kaming kopya nun. May kopya din yung susuko. So, may nag-reply yung NBI. Okay. Parang robot, di ba reply niya? Parang automated reply. Automated. So, anong buwan na ba na yan, Mac? October na po. Okay.
Siguro naman sa haba ng panahon na yon hindi naman siguro na-hack yung cybercrime dahil sila hindi naman pwedeng i-hack ang cybercrime dahil naka-block yan sa mga hacker Meron silang application dyan para ma-block yung mga hacker. Matibay. Kung mapapasok yan. Matindi na kung gagawa nun. Pero normal na tao lang to nag-message. Pero willing siya sumuko. In 5 months, anong ginawa? Wala. Walang ginawa ang NBA. Bakit ka mo? May personal interest sila kay Francis. Dahil pag ito hinuli nila, baka masunog yung kanilang pinaplano para kay Francis. Sorry, yun naman talaga ang katotohanan. Andito yung gumawa, pero ang personal nila, pinersonal nila si Francis. O bakit nila hindi ni-replyan tong tao na to in 5 months? Sa tagal na, sa haba ng panahon. Bakit? So, lumalabas ngayon sa aking pag-iisip, sa aking pag-aaral, pinersonal nila si Francis. Dahil na in 5 months, nag-message yung susuko si Glenn, nag-message na siya'y handang sumuko. Ibinigay pati ang address. Ibinigay pati kung saan siya nakatira. Ibinigay lahat. Yung ba, Paul Guy? Yung ba, bayaran? Napakaganda ng trabaho dito. Kung gusto nyo, i-verify natin. Bakit siya susuko? Nabagabag. Ayan. So, yan yung alamat ni Norman Mangusi na sinasabi ni ni Nanang Remy. Ayan. Yan yung sinasabi ni Nanang Remy na bakit hindi na lang binayaran o pinadalhan ng 2 milyon yung Norman Mangusin na nandoon sa Italia. Ngayon, ang hindi ko alam na diyan kung bakit sinabi ni Nanang Remy na dapat pinadalhan na lang daw ng 2 milyon. Yan ang hindi ko alam kung bakit may usaping pera o 2 milyon diyan. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.